Maririnig ang mahinang tunog ng isang phone vibration sa ibabaw ng kahoy na lamesa na biglang mapuputol ng isang malamig at tiyak na boses ng lalaki. Boses ni Jonathan, malamig, walang emosyon. Gusto ko nang makipaghiwalay. Musika, biglang titigil ang piano, katahimikan. Isang tawag sa telepono sa kalaliman ng gabi, isang pamilyang binuo sa loob ng maraming taon at isang pangungusap na wawasak sa lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay hindi nagsisimula sa isang krimen ng dugo o dahas na karaniwang napapanood natin. Nagsisimula ito sa isang krimen ng puso, isang pagtataksil na mas malalim pa ang sugat na iiwan kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ito ang salaysay ni Rachel Cabrera, isang babaeng ibinigay ang lahat para sa lalaking kanyang minahal, isang ina na nagsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang mga anak at isang asawang haharap sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay dahil sa isang sikretong matagal nang itinatago ng karagatan. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang pangarap na binuo ng isang babaeng guro na handang isanla ang sariling hikaw para lamang mapag-aral ang kasintahan. Isang pangarap na nagbunga ng 2 anak at isang tahanang pinuno ng pag-asa. Ngunit paano kung ang mismong pangarap na iyon ay isa palang bangungot na naghihintay magising? Paano wawasakin ng isang mensahe sa social media at isang di inaasahang pagbabalik ang lahat ng pinaniniwalaan ni Rachel? Ating samahan siya sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtitiis at isang uri ng hustisya na hindi nagmumula sa korte kundi sa mismong tadhana. Ito ay isang kwento ng pagtataksil, pananagutan at ang di matatawarang lakas ng isang inang piniling manindigan sa gitna ng pagkawasak. Hunyo taong 2019. Sa isang tahimik na silid sa Cebu, ang tanging gumigising kay Rachel Cabrera, 38 taong gulang, ay ang mahinang ugong ng aircon at ang ilaw mula sa buwan na sumisilip sa siwang ng kurtina. Ang kanyang 2 anak, sina Ryan at Michelle, ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, payapa at walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumalanta sa kanilang pamilya. Bigla ang katahimikan ay binasag ng pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit ang dating init nito ay napalitan ng nagyayelong lamig. Si Jonathan, ang kanyang asawang seaman. Walang pag-aalinlangan, walang paliwanag. Ang mga salitang binitiwan nito ay kasing talas ng patalim, gusto ko nang makipaghiwalay. Pagkatapos noon, naputol na ang linya. Para kay Rachel, ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Sinubukan niyang tumawag muli, nagmakaawa para sa isang dahilan, kahit isang maliit na salita na magbibigay linaw sa biglaang pagguho ng kanilang mundo. Ngunit wala na siyang nakuhang sagot. Sa gabing iyon, sa loob ng silid kung saan nila binuo ang kanilang mga pangarap, maririnig lamang ang mahihinang paghikbi ng isang babaeng piniling iwanan. Sa isip ni Rachel, bumalik ang lahat. Bumalik tayo sa taong 2003. Si Rachel ay isang determinadong estudyante ng kursong edukasyon sa Cebu. Upang matustusan ang sarili, nagtatrabaho siya sa isang panaderya. Dito niya nakilala si Jonathan, isang binatang nanliligaw sa kanya. Sinagot niya ito, ngunit sa likod ng kanilang pag-iibigan, nakita ni Rachel ang isang bagay na bumabagabag sa kanya. Si Jonathan, na nag-enroll sa kursong maritime, ay tila walang direksyon. Makalipas lamang ang isang semestre, nag-drop out ito. Mas pinili niyang tumambay, aminin mang walang hilig sa pag-aaral, habang si Rachel ay abala sa pagsusumikap. Para sa kanyang kinabukasan, nakita niya kay Jonathan ang kakulangan ng determinasyon. Ngunit sa halip na iwan siya, ginawa ni Rachel ang kabaligtaran. Tinulungan niya ito, siya ang naging apoy na muling nagsindi sa pangarap ni Jonathan. Hinikayat niya itong bumalik sa eskwela, sinuportahan sa bawat hakbang. Sa mga panahong kapos si Jonathan sa panggastos, si Rachel ang gumagawa ng paraan. Ibinenta niya ang sarili niyang cellphone. Isinanla niya ang kanyang mga hikaw. Ang sarili niyang baon ay ibinabahagi niya para lamang mapunan ang tuition fee ng lalaki. Para kay Rachel, hindi ito isang sakripisyo, kundi isang pamumuhunan sa kanilang kinabukasan. Habang siya ay nagtuturo na sa isang pribadong paaralan, unti-unting nakapagtapos si Jonathan. Ang tagumpay ni Jonathan ay tagumpay na rin niya. Siya ang naging sandigan, tagapayo at inspirasyon sa lahat ng mga pagsubok nito. Noong 2010 sila ay nagpakasal. Ang mga unang taon ng kanilang pagsasama ay puno ng kaligayahan. Biniyayaan sila ng 2 anak, sina Ryan at Michelle. Agad na nakasampa ng barko si Jonathan, habang si Rachel ay nanatili sa kanilang bayan, isang dedikadong guro sa umaga at isang mapagmahal na ina sa buong maghapon. Bawat padala ni Jonathan
Jonathan ay maingat niyang pinamahalaan para sa pag-aayos ng kanilang bahay, sa pag-aaral ng mga bata at sa pang-araw-araw na gastusin. Ang buhay nila ay tila isang perpektong larawan ng isang pamilyang nagsusumikap at nagtatagumpay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin ni Rachel ang unti-unting pagbabago. Ang distansya ng karagatan ay hindi na lamang pisikal. Ang mga tawag ni Jonathan ay naging madalang. Ang mga mensahe ay naging matipid. Ang dating pananabik tuwing ito'y uuwi ay napalitan ng tila pagmamadali na muling makaalis. Tila may isang pader na hindi nakikita ang dahan-dahang itinayo sa pagitan nilang dalawa. At nang dumating ang gabing iyon ng Hunyo 2019, ang tawag na sumira sa lahat ng pangako, doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Matagal na pala siyang nag-iisa. Sa mga linggong sumunod matapos ang tawag na iyon, si Rachel Cabrera ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ngunit sa kabila ng durog na kalooban, hindi siya tumigil sa pagkayod. Ang kapakanan ng kanyang mga anak ang naging tanglaw niya sa kadiliman. Dahil sa hindi pagtugon ni Jonathan sa kanyang mga tawag at mensahe, dinala niya ang usapin sa kanilang barangay, umaasang sa pamamagitan ng legal na pamamaraan ay mapipilitan itong humarap sa kanyang responsibilidad. Sa araw ng paghaharap, hindi si Jonathan ang dumating, ang kanyang mga magulang ang humarap bilang kanyang mga kinatawan. Habang nasa barko, tumawag si Jonathan sa telepono ng opisyal. Doon, sa harap ng mga taong dapat sana'y pangalawang pamilya niya, nakipagkasundo si Rachel. Pumayag si Jonathan na magbigay ng 30,000 piso kada buwan bilang sustento para kina Ryan at Michelle. Ngunit may isang mabigat na kondisyon. Hindi siya isusumbong ni Rachel sa kanyang ahensya. Alam ni Jonathan na ang isang reklamo ay maaaring maging dahilan ng pagkatanggal niya sa trabaho. Tinanggap ni Rachel ang kasunduan, hindi dahil pabor siya, kundi dahil alam niyang iyon na lamang ang tanging paraan upang masigurong may suportang matatanggap ang kanyang mga anak. Ngunit ang kasunduang iyon ay naging isa lamang sa napakaraming sirang pangako. Sa paglipas ng mga buwan, ang napag-usapan ay hindi nasunod. Minsan kalahati lang ng halaga ang dumarating. Minsan wala ni isang kusing. Ang mga dahilan ni Jonathan ay paulit-ulit na delay daw ang sahod, mahirap ang kalagayan sa barko o may bigla ang gastusin. Napagod si Rachel. Pakiramdam niya ay nanlilimos siya para sa kapirasong tulong mula sa lalaking kusa ng tumalikod sa kanila. Dahil dito tinanggap niya ang mapait na katotohanan at gumawa ng sariling paraan. Bilang respeto sa kanyang sarili, ipinangako niyang hindi na siya muling magmamakaawa kay Jonathan. Nagdoble kayod si Rachel. Sa umaga, isa siyang guro sa isang pampublikong paaralan. Sa gabi, nagbibigay siya ng mga online tutorial para sa mga estudyanteng dayuhan. Madalas 11:00 na ng gabi siya nakakatulog, nakasandal sa kanyang upuan sa harap ng laptop, pagod ang katawan ngunit buo ang determinasyon. Para sa kanya, bawat puyat, bawat pagod ay isang patunay na kaya niyang itaguyod ang kanyang mga anak ng mag-isa. Isang araw, habang nasa faculty room, nilapitan siya ng isang kaibigang guro. May ipinakita ito sa kanya sa telepono, isang profile sa social media, at doon sa maliwanag na screen nakita niya si Jonathan. Nakangiti ito, nakaakbay sa isang babaeng banyaga. Sa mga sumunod na larawan, makikita silang magkasamang nagdi-dinner, umiinom kasama ng iba pang mga crew, at namumuhay na tila isang binatang walang anumang responsibilidad na iniwan sa Pilipinas. Hindi agad nakapagsalita si Rachel, parang may isang mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib. Habang siya ay nagpapakahirap, nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, ang lalaking tinulungan niyang maabot kung nasaan ito ngayon ay masayang namumuhay, malaya sa lahat ng obligasyon. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng nag-aalab na galit, hindi naging agresibo si Rachel. Hindi niya binuksan ang paksa sa kanyang mga anak at lalong hindi rin siya nagsumbong sa ahensya ni Jonathan. Alam niyang iyon na lamang ang natitirang connection para sa kaunting tulong na maaaring matanggap ng kanyang pamilya. Sa halip, kinimkim niya ang lahat. Tuwing gabi, habang tinititigan ang kanyang mga natutulog na anak, sinisisi niya ang sarili. Saan ba siya nagkulang? Ano ang kanyang pagkakamali? Ngunit kahit anong isip niya, wala siyang makitang sagot. Ang mga ngiti ni na Ryan at Michelle sa kanilang pagtulog ang nagpapaalala sa kanya na kahit wala ng pagmamahal sa pagitan nilang mag-asawa, may dalawang importanteng dahilan pa rin siya para magpatuloy. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting lumalaki at tumitindi ang galit na matagal na niyang pinipigilan. Nobyembre 2022, 3 taon ang lumipas mula sa hiwalayan.
Isang hapon habang nag-aayos si Rachel Cabrera sa kanilang bahay sa Cebu, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag mula sa labas. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking hindi niya inaasahang babalik pa, si Jonathan. Ngunit ang Jonathan na nasa harap niya ay malayo sa lalaking nasa mga litrato sa social media. Siya ay payat, maputla at tila isang multong nagbalik mula sa nakaraan. Hindi nakapagsalita si Rachel. Sa pagitan nila nanatiling mabigat ang katahimikan. Sakto namang dumating mula sa eskwela ang mga bata. Sa tinig na halos pabulong, sinabi ni Jonathan na gusto niyang makita ang kanyang mga anak. Ngunit ang muling pagkikita ay hindi naging madamdamin. Walang emosyon sa mga mata ni Ryan at Michelle nang makita ang kanilang ama. Hindi sila lumapit, hindi yumakap. Tila isang estranghero ang tingin nila kay Jonathan. Sa kabila ng galit na matagal niyang kinimkim, nang makita ni Rachel ang kalagayan ng dating asawa, isang damdamin ang nanaig. Awa. Kinabukasan dinala niya ito sa isang ospital upang masuri ang kanyang kalagayan. Makalipas ang ilang araw ng paghihintay, muli silang bumalik para sa resulta. Sa loob ng opisina ng doktor, malungkot na ibinahagi nito ang kanyang natuklasan. Si Jonathan ay mayroong Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Ipinaliwanag ng doktor na huli na para sa isang kumpletong paggaling. Ang magagawa na lamang ng mga gamot ay bigyan siya ng ginhawa, ngunit malabo na umanong tuluyan pang magamot ang kanyang karamdaman. Hindi agad nakapagsalita si Rachel. Parang huminto ang lahat ng ingay sa paligid. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanyang mga pangarap, ay tila sinisingil na ng sarili nitong mga kasalanan. Umuwi sila pagkatapos at sa kabila ng takot at ng nakaraan, nanatili si Rachel sa tabi ni Jonathan. Sa mga sumunod na linggo, siya ang nag-asikaso ng kanyang mga gamot, ng kanyang pagkain, ng lahat ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ito madali. Sa isang pagkakataon, habang mahina nang nagsasalita si Jonathan, sinubukan nitong humingi ng tawad. Hindi sumagot si Rachel, tinitigan lamang niya ito at sa kanyang mga mata wala ng galit, tanging awa na lamang ang kanyang naramdaman. Malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi na niya kailangang gumanti. Ang buhay na mismo ang nagturo kay Jonathan kung paano maningil ang tadhana. Sa mga huling buwan ng 2022, habang unti-unting lumalala ang sakit ni Jonathan, nagsimula na rin siyang magsalita tungkol sa mga lihim na matagal niyang tinago. Sa bawat gabing tahimik sa ospital, habang si Rachel lang ang nagbabantay sa tabi ng kanyang kama, unti-unti niyang ikinuwento ang tunay na buhay sa barko. Inamin niya kung paano siya natutong mamuhay ng malayo sa responsibilidad. Sa bawat daungan, tila nakahanap siya ng panibagong katauhan, malaya, walang tanikala ng pagiging isang ama at asawa. Nagsimula sa pakikisama sa inuman hanggang sa masanay na siya sa mga gabing may alak, pagsusugal at mga babaeng bayaran. Habang si Rachel ay nagbibilang ng sentimo para sa tuition ng mga anak, si Jonathan naman ay nagtatapon ng pera sa mga hotel sa Bangkok, sa mga massage parlor sa Dubai at sa mga bar sa Rotterdam. At may mas malalim pa siyang ibinunyag. Ang mismong mga magulang pala niya ang nag-udyok sa kanya na mas makabubuting makipaghiwalay na siya kay Rachel. Mas mainam umano na diretso na sa kanila ang allotment upang mapakinabangan ng kanilang sariling pamilya. Habang nakikinig si Rachel, naintindihan niya ang lahat. Hindi ang pagiging seaman ang sumira kay Jonathan, kundi ang desisyon niyang kalimutan kung sino siya at ang pakikinig sa mga boses na may pansariling interes. Upang masigurong ligtas sila dumaan sa pagsusuri sina Rachel at ang mga bata, halos hindi siya huminga habang hinihintay ang resulta. Nang lumabas ang papel, iisa ang nakasulat sa lahat ng kanilang pangalan, non-reactive. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa, ibig sabihin nakuha ni Jonathan ang sakit matapos silang magkahiwalay. Enero 2023 sa Cebu City Hospital, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Jonathan Cabrera. Sa tabi niya naroon pa rin si Rachel, tahimik nakaupo, hawak ang kamay ng lalaking minsan niyang minahal. Sa kanyang huling sandali, walang salitang lumabas sa bibig ni Jonathan. Tanging isang mahina at mabagal na paghinga na sinundan ng walang hanggang katahimikan. Matapos ang libing ni Jonathan, inakala ni Rachel na sa wakas ay matatahimik na sila, ngunit isang panibagong laban ang sumalubong sa kanya. Iniharap ng mga magulang ni Jonathan ang kanilang pagtutol sa pagkakaloob ng mga naiwang ari-arian kay Rachel at sa kanilang mga anak. Giit nila simula nang makipaghiwalay si Jonathan, wala nang karapatan si Rachel sa anumang naipundar nito. Nagsampa sila ng petisyon para bawiin ang mga ari-arian, sabay sabing sila raw ang dapat makinabang bilang mga magulang. Ngunit matatag na tumugon ang abogado ni Rachel.
Iprinesenta nito ang kanilang marriage certificate, ang birth certificate ni na Ryan at Michelle, pati na rin ang mga bank records, insurance policies at employment records ni Jonathan na malinaw na nagpapakitang legal at aktibo pa rin ang estado ng kanilang kasal hanggang sa huling taon ng buhay ng seaman. Pinatunayan din ng mga talaan mula sa barangay na walang formal na annulment o legal separation na naganap. Ang alegasyon ng mga magulang tungkol sa isang verbal agreement ay hindi pinabura ng korte dahil walang anumang dokumento o testigo na makapagpapatunay nito. Sa huli, pinagtibay ng hukuman na si Rachel at ang kanyang mga anak ang may buong karapatan sa lahat ng naiwan ni Jonathan bilang mga legal na tagapagmana. Naipasa kay Rachel ang titulo ng kanilang maliit na lote, pati na rin ang mga benepisyo mula sa insurance, bangko at ahensya ni Jonathan. Lumipas ang mga buwan at unti-unting naghilom ang mga sugat na naiwan ni Jonathan. Ang hustisyang natamo ni Rachel sa korte ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay ang pagkilala sa kanyang karapatan at sa karapatan ng kanyang mga anak. Mula sa isang gurong halos gabi-gabing umiiyak, si Rachel ay naging isang school principal, isang leader na hinahangaan sa kanyang tatag at dedikasyon. Sina Ryan at Michelle ay malapit na ring makapagtapos sa high school, parehong may malinaw na pangarap at direksyon sa buhay. Kahit hindi nabuo ang kanilang pamilya, natagpuan ng tatlo ang kaligayahan dahil hindi kailanman ipinaramdam ni Rachel na may kulang sa kanila. Ang kwento ni Rachel Cabrera ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa matatamis na salitang binibitawan sa simula, kundi sa paninindigan sa gitna ng hirap, tukso at distansya. Maaari tayong masaktan, maloko o maiwan, ngunit hindi dapat mawala ang respeto natin sa ating sarili. Hindi kailangang gumanti dahil minsan ang tadhana na mismo ang kusang maniningil sa paraang hindi natin inaasahan. Sa huli, pinatunayan ni Rachel na kahit siya ay iniwan at niloko, hindi siya nawalan ng dangal. At para sa bawat ina, asawa o sino mang taong nasaktan at nag-iisa, ang kanyang kwento ay isang testamento na laging may pag-asa. Kailangan lamang piliin ang tamang laban at huwag hayaang sirain ng sakit ng nakaraan ang kabutihang nananahan sa ating puso.